So bali nasaan na tayo ngayon, bali pagpupuntig naman tayo ng Microtech natin. So bali ganito ang ginawa ko. Itong isang ito sa may pinakadulo, yung UTP cable niya, port 1, bali papuntang internet to sa port 4. Yan ang port 4. Bali papunta naman tong computer ko. So ito siya. So napunta dito. Tapos binuksan ko na rin yung Winbox ko. So hindi makita nung sa Winbox ko kaya screen recorded ko na lang. Tapos doon ako mag-shoot sa inyo. So bali nasaan na tayo ngayon? Nasa PC na tayo. So ito ngayon yung Winbox. Mag-download ko na ng Winbox. Marami na nakakalat ng Winbox. Tapos ito rin ang MAC address ng ating Microtech. So wala pa siyang nakalagay na na i-config dahil zero configuration pa siya. Wala pa siyang, hindi pa siya na-config. Config na natin ngayon step by step para mas maiintindihan niyo kung paano mag-config. So connect tayo. So bali yan, naka zero configuration siya. So magko-config tayo step by step. Simulan natin sa interface. So sa interface makikita niyo ito, may Ether 1, Ether 2, 3 hanggang 4. Edit natin yan, double click. Tapos edit natin siya, gawin natin internet. Tapos apply. Yun okay. Tapos sa Ether 2, gawin natin AP1 para to sa ating AP antenna. Nung Ether 3, gawin natin AP2 para naman to sa additional antenna natin kung gusto niyo mag-additional. Apply, tapos okay. Ether 4, gawin natin siyang private. So gawin lang siguro natin pang sarili natin, gawin natin LAN. So port 4 'yon ng Ether 4, port 4. Tapos punta naman tayo sa wireless. Nasa inyo kung i-disable nyo itong built-in wifi ni Microtech ng Half-Light. Nasa inyo kung i-disable nyo o papaganahin nyo. Sa akin siguro ngayon papaganahin ko lang. Kaya punta tayo ng double click natin to. Pag double click, punta tayo ng mode. Gawin natin siyang AP Bridge. So gawin natin AP Bridge. Tapos nung band nya, gawin natin 2 GHz BGN. Tapos nung channel nya, pwede na to 20. Tapos nung frequency, pwede na rin yan. Tapos nung SSID nya, gawin natin capital natin Piso Wi-Fi. Piso-Wi-Fi 001. Hindi, yan na lang. Tapos security default na natin. So, okay na natin. Apply. Hindi ko pa na i-enable. Enable muna natin. Yan. Tapos apply. Tapos okay. So, enable na. Lalabas yung signal natin ng Piso Wi-Fi. So, punta naman tayo ng bridge. I-bridge natin mga port natin sa mga kanya-kanyang destination. So, gawa muna tayo ng destination nila. Gawa tayo ng bridge 1. Gawin natin hotspot. Tapos apply. Okay. So meron tayong bridge 1. Add pa tayo ng isa para sa LAN natin. Gawin natin LAN. So ngayon, ng mga port natin, lagay natin ng mga port natin sa mga destination nila. Si 1, gawin natin hotspot. Okay na to. So apply. Okay. Tapos add tayo ulit. Ito tayo kay Ether AP1. Apply. Okay. Tapos sa pangatlo naman, gawin natin Ether AP2. Sa bridge pa rin to, sa bridge hotspot pa rin to. Apply. Okay. Add pa tayo ng isa. Tapos sa Ether LAN, gawin natin yung bridge nya, gawin natin LAN. Apply. Okay. So okay na to. May destination na silang pare-pareho. So okay na to. Bali, punta naman tayo sa IP. Itong IP na to, click na natin. Tapos pag click natin, punta naman tayo sa addresses. So mag-add tayo ng
address natin. Gawa tayo ng sarili natin address, IP address 20.0.0.1 tapos slash 24. Tapos destination niya, sa interface niya, gawin natin hotspot. Yan, bridge hotspot. Apply. So, lalabas tong IP address na to. Tapos okay. Add pa tayo ng isa para naman sa LAN natin. 192.168.1/24. So, nasa inyo kung anong gusto nyong IP address dito, pero sundan nyo na lang kung IP address na ginawa ko. Nasa inyo din yan. Tapos, punta tayo sa LAN bridge. Apply. Then okay. So, ngayon, punta naman tayo sa DNS natin. Kailangan natin maglagay ng DNS. Ang pinaka-common na DNS is nung Google DNS. Gawin natin 8.0 ay 8.8.8. Ayan, tapos click natin sa baba, itong baba para magkapit tayo ng isang pang DNS. Gawa tayo ng 8.8.4.4. Apply. Okay. So meron tayong DNS. Punta naman tayo sa DHCP server natin. Sa DHCP server natin, kailangan natin ilagay nung LAN natin para pag sa port 4 magamit natin yung LAN natin ng pang sarili. So, pwede mong gamitin pang laptop, pang PC, o kaya maglalagay ka ng iba pang router para sa bahay ninyo pang sarili na internet. Click na natin next. Click lang natin yung next. Next. Tapos next ulit natin. Next ulit. Tapos next ulit. Next lang tayo. So, ayan na, nag-successful na. Tapos neto, punta naman tayo, lagyan naman natin ng internet. So wala pa tayong internet neto. Lagyan naman natin ng internet nung Microtech natin. So punta naman tayo ng DHCP client. So mag-add lang tayo dito. Gawin natin nung editor internet. Internet, yan. So apply. Okay. Nag-search na siya. Ayan. So, meron na siya. So, wala pa rin internet dyan kahit naka-ano na yan. Punta naman tayo ngayon sa, kahit nalagay na to, wala pa rin tayong internet. So, punta naman tayo ng firewall. Sa firewall naman, sa may click yun ng NAT. Tapos, add. Tapos, search. Tapos source NAT. Tama na itong source NAT na to. Yan, naka-source NAT tayo. Tapos out interface. Internet. Tapos apply. Okay. Test natin kung may internet na siya. Tayo ng Google. Tapos lagyan natin, command natin ng ping google.com. So ayan, may internet na siya. Lumalabas na nung IP address. So ayan na, okay na. So ngayon, i-reboot ko muna itong Microtech natin para magamit natin yung internet. Ito, ay lumabas na pala o kahit di natin automatic lumabas siya. Pero usually, ni-reboot ko to. Ni-reboot ko to para lumabas ng internet niya. Ay nawala. So ngayon, nag-reboot tayo. Nawala, ganyan nag-okay pero ngayon nawala. No internet. So reboot natin to.
punta tayo ng system, tapos reboot. Pag na-reboot ko to, automatic nung screen recorder ko is mawawala, kaya pagbalik ko nandito ulit tayo sa may Winbox ko. So reboot natin. Hintayin natin mag-reboot siya, automatic naman yung mag-reboot yan. So ngayon, na-reboot na natin. Tingnan natin kung may internet na. So bali, nakalimutan ko pala. Meron pala tayong nakalimutan dito sa out interface. Bali sa may nut niya, bali nung action, nakalimutan natin. Lagyan natin mass grade. So apply. Then okay. So natin reboot natin ulit. So ngayon, okay na. May internet na tayo. So ayan, lumabas yung internet na yun. So try natin mag-internet. YouTube. So ayan, may internet na. Bali, ang susunod na gagawin naman natin nung hotspot niya. So punta naman tayo ng hotspot. Tapos punta tayo ng server. Tapos hotspot setup natin. Tapos gawin natin hotspot. Bridge hotspot gawin natin. Tapos next. Next lang ulit. Tapos dito sa may DNS name, so kayo na bahala dyan. Kunwari piso dot wifi. Piso dot wifi. Next. So may kailangan din ng admin nito. Maglalagay ng admin. So ayan ang admin niya. Setup successful. So okay na siya. So ngayon, bali saan naman tayo? Mag-flash naman tayo ngayon ng Node MCU. So Node MCU natin. So punta naman tayo sa Node MCU natin. So ngayon, Node MCU naman tayo. Ito Node MCU natin. Kita ba? So ayan ang Node MCU natin. Kailangan naman natin dito is nung USB cable na data cable ang kailangan natin. So data cable. Lagyan natin ito. Tapos saksakan natin ito sa may computer natin. So ngayon nakabit ko na. Punta naman tayo ngayon sa PC ulit. Computer ulit tayo. Bali narinig ba ako? So nasa computer tayo. Bali, so ngayon nasa tayo? Kailangan nyo mag-download ng release ng Huanpai. Sabay nakakita ang Huanpai. So dito lang siya. So ayan, download nyo ng release. So i-link ko na nung download nung download link nito, i-link ko na lang sa comment section. Tapos download nyo na lang to nung pinaka nito. So sa akin kasi na-download ko na, kaya tuloy na tayo dito sa release. So nandito ngayon wala tayo ng wireless kasi magkaiba sila ng bin. Pag wireless saka LAN base, usually kasi ang ginagamit ko talaga is puro wireless. So click na natin to. Tapos AS8622 ang phone natin. Tapos click na lang tong flasher natin. So ngayon ito ng flasher ko. Diyan tayo sa flasher. Ito nalabas niya pag click niya to. Pag ginoblock click niya to. So ayan, bali, so punta tayo sa may port COM3. Tapos browse natin. Pag na-browse nyo na, punta kayo ng release, tapos wireless, tapos Huanpai flash file bin 1. So open natin. Tapos yes, wipe all data. Tapos i-flash na natin.
So hintayin natin mag-flash siya matapos ng flash niyan. So saglit lang naman yan, wala pa siguro 1 minute dyan. So tapos na agad ng pag-flash ninyo. Sa bin 1 pa lang po yan ha. So ayun, tapos na po ng bin 1. Gawin naman natin bin 2. So ito po siya. 1.5 flash file, 2 bin. So open natin. Dito sa may pag-flash niya, sa pangalawang pag-flash niya, gawin natin nung no. Click mo ng no. Tapos nung itong ano, offset address, gawin na sa may sa pangalawang IP niya, nung 0 niya, gawin natin 2. So edit natin, gawin natin 2. So ayan. Tapos flash natin kagad ulit. So hindi na natin siya mag-flash ulit. So okay na. Pagkatapos ma-flash niyan, unplug mo lang sa may USB mo yun. Tapos i-plug mo ulit. So ito na po siya, nung kabuuan ng ating piso wifi na ginawa, nung DIY natin na piso wifi. So ito na siya. Ayan. So tingnan natin ng loob niya. So ito na siya. Ayan, napakalinis. Tingnan. Testing muna natin. So testing natin. Bali ang nakalagay dito, piso wifi 001. So din natin chip piso wifi 001. So kung hindi lumabas ng ano nung portal niya, punta tayo sa may browser. So ayan, lumabas na. Tapos insert coin. Yan piso. So ayan, nag-credit na, 2 piso. Silan natin. So successful na. So okay na siya, may internet na siya. May time na rin. So ayan. So okay na siya. Dito sa build natin ay magkano ba nung inabot ng build natin? Itong DIY natin, bali ang inabot lang nito is below 4,000, na siguro nasa 3,500. May piso wifi ka na, DIY na to. So okay na yan, pang sarili. So goods to goods na yan. Magkaroon ka ng negosyo sa halagang 3,500. So sundan mo lang ng aking tutorial mula umpisa, mula part 1 hanggang part 2. Nakati ko tong anto kasi medyo may kahabaan. So ayan siya. Bali ang mga nagastos natin dito, coin slot, node MCU, MCU board, back converter, USB. Ito nung USB natin pang Android to, USB. Tapos siyempre nung Microtech natin, power supply. Tapos siyempre nung itong box, nung box na to, nabili ko to is nasa 800 to 700 lang to. Itong box na to. Tapos tenda. So ayan, 3,500 to 4,000 meron ka ng piso wifi. Pwede mo siyang pagkakitaan. So ayan. So kung talagang hindi nyo masundan ang aking tutorial, pwede naman kayo mag-message sa akin para makabili ng kit. Kayo na magbubuo nun, kit lang ang bibili nyo sa akin. So okay na yon. Pwede nyo nang bilhin ng ibang parts dito. Ilagay ko lang sa may comment section ko ng mga parts na binili ko dito, ng mga link sa Shopee, sa Lazada, halo-halo sila. So ayan, 3,500 to 4,000 may piso wifi ka na. So siguro hanggang dito lang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood niyo, at sana po wag niyo po akong kakalimutan mag-subscribe sa akin sa YouTube channel ko.
Protect Traveler. Siyempre, paki-follow po ako sa aking Facebook page na Protect Traveler. Mag-1,000 na po tayo doon. Malapit na po. Pagdating po ng 1,000 natin, magmamimigay po ako ng isang set ng piso wifi. So ganitong rin to ang set ng piso wifi ko. Mamimigay ako sa isang mapalad na subscriber ko. Siyempre, meron din tayo mechanics kung paano makasali sa aking parapol. So ang mechanics lang naman kailangan naka-follow ka sa aking Facebook page at naka-subscribe ka sa aking YouTube channel na Protect Traveler. Ito po nung logo ko. Pag makikita niyo yung logo sa may YouTube, ito na po 'yon. Bali, subscribe na lang po kayo. Tapos hit na lang notification bell para updated po kayo lagi sa akin mga vlog. So marami po akong ibibigay na tutorial sa inyo, pa isa-isa. So hindi lang piso wifi, mas marami pa po. Lahat po ng kaalaman natin sa pagdating sa pag-technician, may babahagi ko po. So ayan po siya. DIY po ito. 3,500 to 4,000. Estimate lang po yun kasi hindi ko po na-compute kung magkano talaga ang actual. Pero estimated ko na po yun na 3,500 to 4,000. May piso wifi ka na. So yun po, mabalik po tayo sa akin pamimigay na piso wifi. Bali po kailangan po naka-subscribe po kayo sa akin sa YouTube channel ko. Tapos naka-like naman po kayo sa page ko, saka naka-follow na rin po yun. Tapos po sa may ilalabas ko pong mechanic sa may post po na mismo yung kailangan po meron po kayong screenshot na naka-subscribe po kayo at naka-follow po kayo sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page. I-comment nyo na lang po doon. So lahat po ng mag-comment doon na may screenshot ng kanilang na naka-subscribe sila sa aking YouTube channel, yun lang po ang masasama sa parapol ko para manalo ng isang piso wifi. So get ng piso wifi, saan pa kayo? Mag-subscribe lang kayo, may piso wifi na. Hindi pa po magtatapos doon sa mga parapol ko, marami pa po. Bawat po 1,000 ng sa akin YouTube channel, bawat po dagdag ng 1,000 na subscriber sa akin YouTube channel, mamimigay po ako ng mamimigay po tayo ng isang piso net set, isang piso net set. Magbibigay din po tayo nun. Bali coin changer sa mga piso net, mamimigay din tayo nun. Kasi pinakamalaki pamimigay siguro pag nasa 5,000 followers na tayo, siguro nung pinakabago ko nung helmet cleaner. So magkano sa market ngayon sa 40,000 to 35,000. So naka-subscribe na kayo sa akin, naka-subscribe na kayo sa akin, meron pa yung ganun. So ayun, dito ko na siguro tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. And once again, this is Protect Traveler. Peace out. Bye bye. Whoop.